Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin just now. Grabe to. Nagulantang ang lahat sa matinding utos ni Senator Amy Marcos. Tinapos si Speaker. Nako po Yan po ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Meron po tayong po nag-resolution ng HOR para saan po yung kanilang mga resolution para lang ipagtanggol si Martin Romualdez, no? Kung hindi na po sana kailangan niyan, kung matatag naman yung liderato, sabi nga, pag may mga ganyan, mukhang merong inseguridad o mayroong banta, no, sa kanyang liderato diyan sa Kongreso, kasi parang hindi ko maintindihan talaga kung bakit po nila kinakailangan mayat-mayang may mga resolution na ganyan. Nagugulat po ako, bakit po kinakailangan talaga ng HOR na mayat-maya nila na nagpapapirma sila na resolution. Tingin ko ano yan checking ng, hindi po checking na attendance, yung loyalty check, no? Mayat-maya po kasi ano po makita namin diyan ng pangkaraniwang mamamayan? Parang sinusuportahan namin si Martin Romualdez. Wala po kaming mahihita kung makakita kami ng resolution. Ano pong gagawin namin? Susunodin ka, suportahan din namin kasi mga congressman sinusuportahan siya. Internal lang po yan, para lang sa kanila yan, di ba? Ang malupit nun, kaya nagre-react po yung Senado. Actually, nagre-react lang sila. Wala naman rin po. Malambot talaga. Ito, reaction ko lang napakalambot po ng opo. Tama po narinig nyo. Kayong mga senador, ang dami nyo po individually, panay po kayo maangas, pero collectively, minamaliit po kayo ng House of Representatives. Ano yung sabi ni Senator Amy? Na kayo, ilang bisa na yung Senado. Di ba? Mawawalan na kayo ng bisa. Takan-taka nga ako sa inyo, hanggang reaction lang kayo. Wala ba kayo talagang gagawin? Sila pa yung umaangal, yung HOR pa, no? Yung atake daw sa kanila yon at kawalan ng respeto sa parliamentary. Actually, yung ginagawa nyo, yung PI, yung pagsuporta nyo sa PI at yung pagtanggil nyo, o yung PI na mismo, yan po yung pambabastos mismo sa interparliamentary. Paulit-ulit na tayo rito. Wala naman pong nagsabi sa kanila na mga liderato nila na ayaw na namin ng PI. Gusto na namin ipatigil yan. Hindi po. Ang dialogue nila, tao yan. No? People's Initiative yan. Wala kayong pakialam mga senador dyan. Bakit kayo nagtatanggol doon? Tapos lahat ng lumalabas sa mga initial hearing, no? Lahat kasama kayo. Pinapaliwanag nyo lang to na hindi kayo yung main actor, no? Sinusuportahan nyo lang yung, kumbaga, hindi kayo yung parang nagbubulahan pa tayo kahit alam na ng buong Pilipinas na kayo ang nasa likod niyan. Kasi sa tanong pa lang, hindi naman po pabor sa taong bayan yung tanong nyo sa PI. Yung tanong nyo po sa PI, pabor sa sa mga congressman, pabor sa House of Representatives. No, kaya napaka-imposible po na wala po talaga. Okay. Tapos nananawagan kayo, pinalalabas ninyo yung Senado na sila yung umaatake sa inyo. Sa totoo lang, napakalambot po ng Senado ngayon. Matatapang po individually, kanya-kanyang satsat, pero hindi po nila kayang magbigay ng stand laban sa katulad ng ginagawa, di ba? Through a resolution. Pero yung Senado, kanya-kanya lang banat. Kanya-kanya lang na paggas. Pero collectively, wala po sila nagagawa
So ayan mga karbi natin ha, tama po si Sir Badong no. Kasi eto rin, opinion ko lang po ito ha. Kasi siguro dahil malapit na ba ang eleksyon ng mga senador, mga karbi natin ha. Kaya ano, parang sari-sarili nilang binabanatan, di ba? Parang pasikatan yun mga karbi natin, no? Nagpapasikatan ito sila kung sino ba talaga ang sikat, gustong sumikat dito sa Kongreso. Diba, bakit hindi sila magkaisa? Diba? Kung pare-parehas naman sila ng iniisip, bakit hindi po sila magkaisa at gumawa rin ng resolusyon? Unlike dito sa Congress, mga karibin natin, kahit hindi nagkakaisa, may lumalabas na resolution. Nako. 'Di ba? Yung sinasabi nga sa mga komento, mga karibin natin na mahina itong Senate President. Ano sa palagay niyo mga karibin natin kasi 'di ba? Siya po ang kailangan mag-organize kasi siya po yung Senate President, 'di ba? Siya po ang kailangan na pakinggan, no? Paano siya pakikinggan kung iba-iba yung mga nila, 'di ba? Banat, sila mismo nagbabanatan nga rin eh. Sana magkaisa po kayo para sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Mahirap naman kasi malapit na yung eleksyon, kailangan magpasikat. Kung sino yung may pinakamagandang privilege speech, 'di ba? Yun na ba ngayon ang basihan nating mga Pilipino? Kung sino yung magaling privilege speech, siya na ang iboboto ng ating bansa. Nako, kawawa naman tayo nito. Kasi alam naman natin, mga karbi na magagaling po itong magsalita eh. Mga politiko po ito eh. Dito po sa ginagawa sa kanila na HOR. Ang ginagawa po na HOR, parang minimenos yung Senado eh. Sa totoo lang, minimenos na kayo sa Senado. Pero wala kayong kakayahang gawing aksyon. Punta po tayo dito sa... Basically, ganun po, no? Kaya nga po nagre-react na itong mga former Senate President. Si Big Mandrilon tsaka si Tito Soto, no? Ngayon daw, ang kinakailangan daw para mapigilan itong napipintong away, napipintong sigalot sa pagitan ng dalawang bahay, dalawang house ng Congress, no? Dalawang bahagi po ng Kongreso ay makialam na yung Pangulo ng Pilipinas para magkaroon ng alam ko nung lumala pa yan nung kinausap sila ni PBBM eh. Hindi po ba? Nung kinausap po sila ni PBBM, napagkasunduan po nila doon na Senate yung So yan mga karbo, nakikialam naman talaga yung ating presidente. Diba? Sinaway niya na nga po yung 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 House of Representative, diba? Sinabi niya nang tumigil na kayo dyan sa PI na yan at sinabi na ang mangunguna, no? Dito sa tsatsang ito. Pero binaliwala. Binaliwala po. Kasi nga po, mas matapang po ang speaker, mga kalbi natin. Mas makapangyarihan, mas matigas ang ulo. Yan ang speaker po natin dyan sa House of Representative. Kaya ano pa nga asahan, kahit anong sabihin ninyo, kahit sinong Poncio Pilato pa man yan na magsabi na makialam na ang Pangulo, wala eh. Nakikialam naman talaga. Pero sinasabi ng iba, drama lang siguro itong pakikialam na ito. Kasi hindi naman nakikinig sa kanya. Diba? Kaya maiisip tuloy ng ating mga kabayan na drama lang po ito. Muna sa joint resolution ng both houses. Tapos, pinagmamalaki kung marerecall ko lang pinagmamalaki ni Senate President na parehas sila ayaw din po ni PBBM na minimenos yung mga senador o yung Senado. Ayaw niya yung PI.
Ayaw niya yung chacha na joint yung kasi yung laman ng PI yung isa na lang yung joint na yung pagboto ng Senado at HOR. Sa madaling salita, mawawalan po ng silbi yung Senado dahil magiging katumbas na lang sila ng isang congressman. 300 plus yun eh. Yung mga congressman, sila 24 lang. Kakainin lang po sila. Yun po yung pinakalaman ng PI. Mismo yung PI, hindi po yan interparliamentary courtesy. Wala pong interparliamentary courtesy dyan. At kung napapalabas po ng Senado na kayong mga congressman, ang dahilan na o kayo ang may pasimuno niyang PI na yan, na yun po Kung ganyan lang din naman mga ka-review, tanggalin na lang po ang Senado at maging congressman na lang kayong lahat. No? Kung ganyan same lang kayo ng boboto, yung equivalent ng isang senador, isang congressman. O mag-congressman na lang kayong lahat, di ba? Mag-congressman na lang kayong lahat. Wala ng Senado. Mas makakatipid pa ang ating gobyerno. Di ba? O di kaya mga karibin natin, tanggalin na lang yung kongreso. Both lower at saka Senado, di ba? Para mas makatipid ang taong bayan sa pagpapasweldo sa mga nangungurakot lang ng ating mga tax. Di ba? Mas pabor na pabor yung mga sweldo nila, yung mga project nila, ibigay na po sa taong bayan at taong bayan lang po bahala. Pero magulo yata yun magiging magulo siguro kapag ganun. Pero kung ganito lang din naman ang gagawin nila, no? Manipulation to hindi mga karabinat. Hindi na ito perfect manipulation po ito. Biruin mo 24 na si senador, isasama mo sa 300 plus na congressman para bumoto. Aba, kahit anong gawin na manipulasyon, talagang ganun talagang lalabas eh. Panalong panalo ang kongreso dito, di ba? Po ang nakikita ng mamamayan, hindi na po namin kinakailangan ng ebidensya. Nauna na po yung mga ebidensya sa amin. Sinabi po yan ni Lagman, pinatunayan po yan ni Jam Magno at saka nito ni si Mike Abe. Pinatunayan po nila na totoo yung mga akusasyon na vote buying kundi incentive. Samantalang man, hindi naman daw bayad yung 100 pesos o 150 pesos kundi pamasahe lang. So sila mismo umaamin na totoo. Yung mga vlogger na supportive sa inyo. Imbis na makatulong dahil sa hina ng kukote. May kape! Hindi ganong kasarapan yung aking kape ngayon dahil na ako hindi na po ako nagti-3-in-1. Kape na lang, wala nang asukal, wala nang gatas. Okay, punta na po tayo. Sabi po ni Big Man Drilon at saka ni Tito Soto na pakialaman na po ng Pangulo pagbatiin. Sa tingin, kaya nga nag-away lalo yan nung kinausap ni Pangulong BBM. Para nakakasanayan na po namin dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung taga saan kayong dalawa. Warrant of arrest ni Digong nirelease na, sabi ni Mark Lopez. Alam niyo po si Mark Lopez. Una kasi meron akong hinala dyan kay Mark Lopez. Lagi na hindi ko po kinakadya 30 yan. Kaya lang siya na wala na siyang pakialam. Basta makauna lang. Ganun po yun. Total, kanina pa sagot na sagot yan eh. Maghintay lang po kayo, hindi po tayo nagpapatiuna, no? Pag meron na po, tsaka po tayo magre-react. Kasi gusto niyo na ako mag-react eh. Baka kayo din yung nagpapasa. Alam niyo po, ganito po, no? Ingat po tayo mga vlogger, may mga nakikinig pong vlogger dito. Marami po nagpapadala ng mga, anong tawag dyan? Ng mga kwento, no? Sa akin lang po, araw-araw eh. May mga nagpapadala po ng video, may mga nagpapadala po ng impormasyon, no? Kung lahat po 'yun ay ginagawa ko pong topic, yari na po, wala na pong manonood sa akin. Ang pinahalagahan ko po rito kahit papano, 'yun pong binabalita natin rito ay kumpirmado na, no? Hindi po tayo nagpapakaya nga huli sa impormasyon tayo, okay lang. Okay? Kaya tigil na po muna 'yan, yung kasasabi nyo na meron ng warrant of arrest, meron ng warrant of arrest, meron ng warrant of arrest.
Tsaka nyo na po ako pag-reactin pag na meron na po talaga. Nakakailan na po yan si Mark Lopez. Tansya ko dyan, pinadadalan niya ng mga unverified information. Napansin nyo ba? Siya lang yung ganun lang po yun eh. Mahirap pong pangatawanan yan. Lalo na mainit po sa amin ang lahat. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa balitang ito, no? Nako, talagang wala, sinasabi po ng iba na talagang mahina po, no? Itong si Senate President Mig Zubiri. Kasi nga po parang, di ba, napapansin po ng ating mga kababayan na mas malakas itong si Speaker. Sa bagay, mga karibin natin, kung sa Pangulo nga hindi nakikinig, dito pa kaya sa mga senador, di ba? Oh. Nasa palagay niyo mga karibin natin, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong pong reaksyon patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.